Kabanata 271. Sinong nagsabi na dapat natin siyang harapin ng diretso? Hindi ba kasama niya si Raven sa iisang kwarto? Since sobrang close ni Raven sa kanya, haharapin natin si Raven. Walang training buong hapon, kaya nanatili si Maisie sa kanyang silid upang magbasa ng mga libro at magplano para sa mga pagtatasa. Makakapag-apply ako para umupo para sa pagtatasa sa isa pang 2 araw. Nilipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Medyo matagal na yata hindi nakita ni Maisie si Raven kaya ibinaba niya ang libro nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa direksyon ng pinto. Raven, bumalik ka na. Lumingon si Maisie at nakita niya si Nolan na isinara ang pinto kaya agad siyang tumayo. Nolan, bakit ka? Nagulat ka ba? Nilock ni Nolan ang pinto mula sa loob. Natakot si Maisie na babalik si Raven para makita ang eksena mamaya, ngunit nang siya ay pupunta na at bubuksan ang pinto, iniunat ni Nolan ang kanyang braso, pinulupot ito sa kanyang baywang, at dinala siya sa kama. Pinipigilan ni Maisie. Nolan, nasisiraan ka na ba? Ito ay isang ladies' dormitory, ikaw. Ano ang gusto nitong dibag? Ito lang ba ang naiisip niya pagdating niya rito? Inipit ni Nolan ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang ulo, at ang kabilang kamay naman ay hinaplos siya mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang kanyang katawan. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang magaan na tono, hindi ka ba pumasok sa isang restricted area? Matigas ka, ha? Parang hindi ka naman masyadong naghirap. Nagulat si Maisie ng ilang segundo. Si Cherry kaya ang nagpapa-update sa kanya tungkol sa buhay ko dito. Nolan, hayaan mo muna. Ayaw makita ni Maisie, lalo na't hindi niya alam kung kailan babalik si Raven. Kinurot ni Nolan ang kanyang baba at tinanong siya habang nakatitig sa kanyang kaluluwa, na-miss mo ba ako? Nanginginig ang pilak mata ni Maisie, at bigla niyang naisip ang singsing na ibinigay ni Nolan kay Rowena, na suot niya noong isang araw. Kinagat niya ang labi niya at pilit na iniiwas ang mukha. Hindi, bahagyang nanlabo ang mga mata ni Nolan, at mahigpit na nakaawang ang kanyang mga labi. Dahil ba sa pangalawang young master ng Butchers, nagustuhan mo ba ang piraso ng sheet na iyon? Ano, ang pangalawang batang master ng Butchers, ang kapirasong iyon. Natigilan sandali si Maisie. Ang pagkagulat sa kanyang mukha ay dulot ng walang iba kundi ang pagkakakilanlan ng tao. Francisco, sinabi ni Raven na siya ay may napakalakas na background ng pamilya, at lahat ay tinatawag siyang MR. Boucher dito, kaya Boucher ang apelyido niya. Ang pangalawang batang master ng Butchers, ay ito. Kabanata 272. Hindi nagsalita si Maisie. May naisip si Nolan, kinuha ang white jade ring sa kanyang bulsa, kinuha ang kamay nito, at dahan-dahang isinuot sa kanya. Gusto lang kitang bigyan ng regalo ngayon, tingnan mo ito. Gusto mo ba? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Maisie nang makita ang puting jade na singsing sa kanyang hinlalaki. Gusto ko ba? Hehe. Umupo si Maisie, tinanggal ang singsing, at binasag ito sa sahig. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Nolan nang mabasag ang puting jade ring. Hinawakan niya ang kanyang palso, at ang nag-aapoy na galit sa ilalim ng kanyang mga mata ay nakakatakot. Maisie Vanderbilt, huwag mong baliwalain ang aking indulhensya para sa iyo. Ano ang dala mo sa akin? Diretso na tinitigan ni Maisie ang kanyang nakamamatay na titig gamit ang kanyang dugong mga mata at sinabing may halong panunuya. Nolan, huwag mo akong gawing tanga. Hindi ba pumunta kayo ni Rowena sa The Jade Store para lang bilhin ang singsing na ito para sa kanya? Hindi lang ito regalo para sa kanya, pero may binigay ka pang sinuot niya noon sa akin. Itinuring mo ba akong pulubi at binibigay mo lang ang anumang bagay na ayaw ng iba sa akin? Sandaling natigilan si Nolan. Anong ibig niyang sabihin? Kailan pa naging regalo ko kay Rowena itong white jade ring? At isinuot ni Rowena itong puting jade ring. Unti-unting bamuka ang tuyong labi ni Nolan nang may naisip. Ako, ayokong makita ka ngayon. Kunin ang basurang sinuot niya at lumabas ka. Si Maisie ay nakahiga sa kama at nakaharap sa kanya ang likod, ngunit hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng sobrang sama ng loob. Parang may naipon sa kaibuturan ng kanyang puso sa mahabang panahon. Walang isyu kung hindi ito hinawakan, ngunit sa sandaling ito ay hinaplos, ito ay nabasag, at ang mga emosyong nakabalot dito ay sabay-sabay na bumulwak. Maaari kong magpanggap na ang puting jade ring ay wala, ngunit ibibigay sa akin ang bagay na isinuot niya bago ito. Kanino niya ako kinukuha? Isang ignorante at inosenteng batang babae. Huminto sa himpapawid ang nakaon at nakamay ni Nolan. Dahan-dahan niya itong binawi pagkatapos ng ilang sandali at matigas na tumayo.
Pwede mong itapon kung gusto mo. Hindi ko kailanman nais na bigyan ng Jadelyn o Rowena. Ito ay palaging para sa iyo. Nang makitang hindi gumagalaw si Maisie ay tinitigan siya nito. Magpahinga ka ng maayos. Nakagat ni Maisie ang kanyang labi nang marinig ang tunog ng isang taong naglalakad palayo at ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon, malinaw niyang alam na ang kanyang damdamin at maging ang kanyang puso ay naapektuhan ni Nolan. Pumalik si Nolan sa kotse, at unti-unti siyang nabalisa sa damdamin. Alam niya na si Maisie ay hindi isang hindi makatwirang babae. Dahil sinabi niya ang isang bagay na iyon, ang ibig sabihin nito ay isang bagay na hindi niya alam ang nangyari. May naisip siya, kinuha niya ang kanyang cellphone, at tumawag. Quincy, tulungan mo akong bisitahin ang The Jade Store at alamin kung kailan eksaktong na-i-deliver ang white jade ring na binili ko. Hindi ka pinapayagang ibunyag ang investigasyon ng bagay na ito sa sinumang iba pa. Kasama si Rowena sa salitang, kahit sino. Matapos tapusin ang tawag ay kasing lamig ng yelo ang mga mata ni Nolan. Naging pabaya talaga ako. Hanggang alas 10 na ng gabi ay medyo kumalma si Maisie. Inilagay niya sa mesa ang sirang singsing na jade at inalala ang sinabi ni Nolan. Hindi niya ibinigay ang jade ring kay Rowena, ngunit malinaw kong nakita. Kalimutan mo na yun, huwag mo nang isipin iyon. Inilagay niya sa isang bag ang sirang singsing na jade. Kukunan ko si Cherry na ibalik ito kay Nolan sa ibang araw. Tumingin si Maisie sa bintana. Madilim na, hindi pa rin bumabalik si Raven. May nangyari ba sa kanya? Pagamat naging magaling silang magkaibigan ni Raven nitong mga nakaraang araw, naisipan niyang puntahan siya at hanapin siya bilang kanyang kasama. Lumabas si Maisie para hanapin si Raven. Pagkatapos ay nakita niya ang dalawang babae na nag-uusap habang paakyat sa hagdanan. Nang marinig niyang binanggit nila si Raven, tumayo si Maisie sa hagdanan at hamarang sa kanilang daan. Kabanata 273. Natigilan ang dalawang babae sa kinatatayuan. Nasaan si Raven? Tinitigan sila ni Maisie ng malamig na tingin. Maingat na sumagot ang isa sa mga babae, kanina pa. Nakita namin na kinuha ni Winona at ng kanyang mga kasama si Raven, ngunit hindi namin alam kung saan nila siya dinala. Si Winona na naman. Lalong nanlamig ang mga mata ni Maisie. Nasa dormitoryo si Winona kasama ang dalawa niyang kaibigan. Itinuring nilang biro ang pambubuli kay Raven at pinag-usapan nila ito ng may kasiyahan. Biglang sinipa ang pinto ng dormitoryo, at natakot ang mga tao sa loob. Nakita ni Winona si Maisie na papasok at tumayo. Hey, where are your basic courts? Nagulat ang tatlong babaeng nakaupo sa kama. Napatikip naman ng pisngi si Winona na nasample at hindi makapaniwalang sinulyapan si Maisie. Ikaw, how dare you slap me? Sinampal siya ni Maisie sa sahig. Nasaan si Raven? Nang makitang pinuntahan niya si Raven, si Winona, na 2 beses lang na sample, ay tumayo mula sa sahig. Kanina mo pa ako binugbog, at gusto mo pang itanong kung nasaan siya. Pinabalaan kita, hindi ako isang tao na dapat mong maliitin. Umakbang si Winona, gustong lumaban. Pinutol ni Maisie ang kanyang sampal nang hindi man lang kumukurap at binaliktad siya sa sahig. Namamaga ang pisngi ni Winona, at nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang nakaturo kay Maisie. How dare you? Naglakad si Maisie sa mesa at kinuha ang bakal na tinidor. Tumayo ang 3 babae na nakaupo sa kama at sunod-sunod na tumabi, ngunit pinandilatan lang sila ni Maisie. Lumapit kay Winona, hinayla siya sa laylayan ng kanyang kwelyo, idiniin siya sa frame ng kama, at hinawakan ang tinidor sa kanyang leeg, halos tusukin ito sa lugar kung saan naroon ang kanyang carotid artery. Si Maisie ay mukhang walang pakialam ngunit pinandilatan siya ng may bahid ng lamig at kawalang awa. Nakakatuwa o kalokohan sa ibang tao, di ba? Maisie Vanderbilt, if you dare to. Nilinggan ni Maisie ang kanyang ulo para tingnan ang taong nagsalita at malamig ng inisyan. Kung mayroon akong lakas ng loob o wala ay depende sa kung handa kang subukan ito. Anyway, ako, si Maisie Vanderbilt, ay hindi kailanman natakot sa anumang bagay. Nagkataon lang na masama ang pakiramdam ko ngayon, at nagawa mo akong I-provoke. Anyway, kayo ang nagpilit sa akin. Pero huwag kayong mag-alala, isa-isa ko kayong lalapitin, at sisimulan ko na kayo. Hinawakan niya ang kamay ni Winona at mariin itong idiniin sa kama, pinaikot ang bakal na tinidor sa kanyang kamay, at tinusok iyon sa sobrang katumpakan at bilis. Paus na sigaw ni Winona. Napapikit ang 3 babae sa gilid sa takot na masaksihan ang madugong eksena. Sa hindi inaasahan, walang sakit na naramdaman si Winona.
Pagkatapos ay nakita niya na ang bakal na tinidor ay nakasaksak sa kutsan na nasa pagitan ng kanyang singsing na daliri at gitnang daliri. Magaling na sana ang daliri niya kung may bahagyang paglihis. Nanginginig ang katawan ni Winona, at unti-unting umagos ang dugo sa kanyang pisngi. Nako, sa wakas naiintindihan mo na ang pakiramdam ng takot. Ngayon, ito ay isang aral lamang. Hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon kung may panibagong pagkakasala. Sa sandaling binitawan ni Maisie ang kanyang kamay at tumayo ng tuwid, napasubsob si Winona sa sahig na parabang naubos ang bawat isang onsa ng enerhiya. Tumating si Maisie sa public women's restroom, and sure enough, narinig niya si Raven na mahina ang pagkalampag sa isa sa mga pinto. Lumapit si Maisie sa pinto at tinanggal ang walis sa pinto. Nahulog si Raven mula sa loob ng toilet compartment. Ay nalalayan siya ni Maisie. Raven, pasensya na, natagalan ako. Matapos makita si Maisie ay napasigaw si Raven sa hinaing. Nakita ni Maisie na basa pa ang damit niya. Kaya dali-dali niya itong inilabas ng restroom. Pagbalik sa kanilang silid, nagpalit si Raven ng isang set ng malinis na damit at umupo sa kama, nakabalot sa sarili ng kumot. Siya ay nabuhusan ng tubig at nakakulong sa banyo sa kanyang basang damit ng ilang oras, kaya nagdusa siya ng gutom at ginaw. Nanginginig pa siya. Kabanata 274. Inabot ni Maisie ang isang mug ng maligamgam na tubig kay Raven para mainaitan ang kanyang mga kamay. Dapat nagugutom ka, may instant cup noodles pa ako sa bag ko. Binigay mo sa akin kahapon, ipagluluto kita. Tumanggaw si Raven, ibinaba ang ulo, at humigop ng mainit na tubig. Lumingon si Maisie at tumingin kay Raven. Pasensya na, ako ang nasangkot sa iyo. Hindi niya inaasahan na gagawa si Winona at ang iba pa kay Raven. Kung wala akong pakialam sa bagay na ito, hindi ba't si Raven ay makulong doon ng isang buo? Gabi, inangat ni Raven ang gilid ng labi niya at pilit na ngumiti. Hindi kita sinisisi. Sa totoo lang, ako ay medyo pangit sa sarili ko. 3 buwan na ako dito, at wala akong natutunang mabuti. Paano magiging secret agent ang isang tulad ko? Hindi kayang talunin ni Raven ang mga babaeng iyon dahil sa mahinang pangangatawan, at ikinulong siya sa inidoro at nabuhusan ng tubig. Nakakahiyang isipin ang mga pinagdaanan niya. Pinasa ni Maisie ang instant noodles ng kumukulong tubig, inilagay sa isang tabi, lumapit kay Raven, at umupo. Kakasali mo lang sa programa. Kung gusto mo talagang maging secret agent, hindi matatapos ang training na ito sa loob lang ng 1 o 2 taon. Bata ka pa, at nagiging perpekto ang pagsasanay. Siguradong magtatagumpay ka balang araw sa hinaharap. Tiningnan siya ni Raven at nagtanong, Sis Maisie, kalahating buwan ka lang ba talaga mananatili rito? Namilog ang mga mata ni Maisie habang tumatango. Napabuntong hininga si Raven. Sa wakas ay nakilala na kita, ngunit aalis ka sa kalahating buwan. Natigilan si Maisie at napangiti. Ayos lang. Maaari mo akong kontaken palagi sa pamamagitan ni Cherry sa tuwing nami mismo ako. Siguro gagawin ko. Pumalik ka para bisitahin ka. Talaga. Nagulat si Raven. Pagkatapos ay nag-isip siya ng isang bagay at muling nagtanong, siya nga pala, sinabi ni Winona at ng iba pa sa iyo, sinabi nila na ipinadala ka rito dahil nanligaw ka ng mga lalaki doon, bagaman ako, hindi ako masyadong naniniwala. Napangiti si Maisie, natutuwa akong malaman na hindi ka naniniwala. Tinuruan ko sila ng leksyon tungkol sa mga pangyayari ngayon. Tinuruan mo sila ng leksyon. Saka hindi ka ba natatakot dyan? Magagawa mo bang magtago sa isang bagay kung natatakot ka dito? Diretso ang tingin ni Maisie kay Raven at same time na sinabing, kahit ayaw mong magkagulo, ang pagtitiis sa isang isyu ay magpapalala lang lalo na kapag ito ay isang bagay na ipinipilit sa iyo. Hindi ba sila mahilig mangbuli sa mga mababait? Naramdaman ni Raven na may sense ang sinabi niya. Handa na ang noodles mo. Pilasan mo at matulog ka na pagkatapos kumain. Kailangan mong gumising ng maaga bukas. Natapos si Maisie, tumayo, at naglakad papunta sa kanyang kama. Kinabukasan, si Maisie ay tinawag ng instructor sa opisina, at si Winona at ang iba ay nasa opisina din. Nang makita ni Winona si Maisie ay umiwas siya ng tingin at hindi naglakas loob na tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Medyo natatakot pa rin siya sa nangyari kagabi. Naglakad si Maisie papunta sa desk, Sir, hinahanap mo ba ako? Kinuha ng instructor ang steel fork na may tonong nagtatanong. Tinakat mo ba sila sa bagay na ito kagabi? Nagsalubong ang mga pilikmata ni Maisie. Oo, ngunit sila ang unang naghamon sa aking mga limitasyon. Bullshit. Hinampis ng instructor ang bakal na tinidor sa mesa.
Ito ay isang kampo ng pagsasanay, hindi isang lugar para sa iyo upang malutas ang iyong mga personal na hinaing. Ilang araw ka pa lang dito, naglakas loob ka ng takutin ang kapwa mo miyembro. Pinagmasdan ni Winona si Maisie na napag-alitan at mas magaan ang pakiramdam. Bawal sa training camp ang pagplot at skimang sa pagitan ng mga miyembro. Kahit isang banta o away lang ay hindi pinapayagan. Dahil naglakas loob, siyang takutin ako, mapapaalis siya sa training camp, hindi ba? Lumingon si Maisie at pinandilatan si Winona at ang iba pa. Hey, nice try. Nagkukunwaring biktima ang mga masasama at sinusubukang ihatol ang mga tunay na biktima. Sir, wala akong personal na sama ng loob sa kanila. Humihingi lang ako ng hustisya sa ngalan ng kasama ko. Kung tutuusin, hindi lang nila binubuli ang kasama ko kundi ikinulong din siya sa inidoro. Sir, bakit hindi mo sila tanungin tungkol dito? Tumangging aminin ang isa sa mga babae. Since kailan natin ginawa yon? Ikaw ay malinaw na gumagawa ng mga bagay you. Walang ebidensya si Maisie na magpapatunay na kami pa rin ang may gawa nito. Kabanata 275. Oo, sir, pumunta siya sa amin at pinagbantaan kami ng walang dahilan. Sinaktan pa niya si Winona. Halatang wala kaming ginawang masama. May kalamangan sila sa bilang at kayang tumstigo para sa isa't isa, kaya hindi sila natakot sa paliwanag ni Maisie. Magsasalita pa sana si Maisie nang hampasin ng instructor ang mesa. Okay, hindi na kailangan pang paliwanag. Ang kampo ng pagsasanay ay hindi ang lugar para sa iyo. Pwede ka nang mag-impake at umalis na. Si Winona at ang iba pa ay napahiya sa kaibuturan. Gaano man siya kalakas, hindi ba't siya pa rin ang nahaharap sa pagpapatalsak sa huli? Nakatayo doon si Maisie at hindi man lang natinag. Tumingin sa kanya ang instructor at natarante ng ilang segundo. Hindi ba't pinapante kita? Hindi ako makakapunta. Parang kalmado ang tono ni Maisie. At saka sila ang unang lumabag sa rules. Bakit ako pa ang pinapaalis? Hindi pa nakikilala ng instructor ang isang matigas ang ulo at suwail gaya ni Maisie, kaya napatayo siya sa galit. Maisie, huwag mong ipilit ang swerte mo. Ito ay isang kampo ng pagsasanay, at may karapatan akong hilingin sa iyo na umalis kapag nalabag mo ang mga patakaran. Wala naman akong ginawang masama kaya hindi ako aalis. Malamig na tinitigan ni Maisie ang kanyang tingin. Ikaw, Mr. Lich, anong problema? Bakit galit na galit ka? Nakangiting sumulpot si Cherry sa labas ng opisina. Kumunat ang noo ng instructor. Bakit ka nandito? Lumapit si Cherry sa kanya at tinapik siya sa balikat. Nabalitaan ko na may mga kadit natin na lumabag sa rules ng training camp. Kailangan ko man lang makinig sa mga paliwanag nila. Walang sinabi ang instructor. Sa kampo ng pagsasanay, si Cherry ay hindi lamang nakababatang kapatid na babae ni Chief Lawson kundi isa rin sa nangungunang pamamahala ng Goldman's Banquet. Sa madaling salita, bukod kina Chief Hans at Chief Ferland, na makapagsasabi sa kanya kung ano ang gagawin, walang ibang makakapagsabi. Kaya naman, walang masabi si Mr. Lich nang gustong makialam ni Cherry sa kanyang mga gawain. Sis Cherry, ginamit ni Maisie ang isang tinidor bilang sandata para banta tayo kagabi, at muntik na niyang saktan si Winona. Oo, Sis Cherry. Lahat tayo ay makapagpapatuto na si Maisie ang gumawa ng unang hakbang. Hindi mahalaga kung ito ay totoo o hindi, babalik ta rin at sa loob-loob muna nila ang lahat ng katotohanan hanggat mapapaalis nila si Maisie sa kampo. Kunwaring nagulat si Cherry at sumulyap kay Maisie. Nasaktan ba sila? Mabuti naman silang lahat. Maaari silang palaging pumunta sa infirmary para magpa-full body check-up kung mayroon silang anumang pinsala, sagot ni Maisie na walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Napatingin ulit si Cherry sa mga babae. Kung hindi ka nasaktan, bakit mo sinasabi na sinaktan ka niya? Kami, ang sitwasyon ay naging medyo nakakahiya. Kung tutuusin, totoo naman na hindi naman sila nasaktan. Napakagatlabi si Winona at nagreklamo, pero sinampal nga niya ako kagabi. Masakit pa rin ang pisngi ko sa mga sandaling ito, at pinagbantaan niya rin kami ng tinidor. Si Maisie ang nagsimulang manampal ng mga tao at nananakot sa amin. Iyan na ang katotohanan, hindi ba? Ganoon ba? Tanong ni Cherry kay Maisie. Napatingin si Maisie sa kanila. Ang pag-twist sa mga katotohanan ay hindi isang mahirap na kasanayan upang kunin. Maaari mong isaalang-alang ito bilang isang oo. Pinubuli nila ang kasama ko kaya pumunta ako sa kanila para humingi ng paliwanag. Gayunpaman, mayroon silang kalamangan sa bilang, kaya kinailangan kong kumuha ng tinidor para sa pagtatanggol sa sarili.
Ako ay isang marupok na babae na hindi kayang magpatalo. Kaya ko lang protektahan ang sarili ko. Siya ay isang marupok na babae na hindi kayang bugbugin. Ang ibang mga babae ay nasa bingit ng pagsusuka. Siya ang pinakamabagsik at walang awa na tao sa kwarto kagabi. Mayroon ba siyang anumang hindi pagkakaunawaan tungkol sa salitang marupok? Mr. Lich, self-defense is not considered a fight, right? Nagulat ang ibang mga babae sa sinabi ni Cherry. Naniwala lang ba siya sa kalokohan niya? Nataranta ang instructor. Hindi binibilang ang makatwirang pagtatanggol sa sarili. Mr. Lich, nagsisinungaling siya. Malinaw na siya ang unang gumawa ng move sa amin. Hindi nakipagkasundo si Winona. Sinaman siya ng tingin ni Cherry. Kung gayon, maaari mo bang ipakita sa akin ang alinman sa iyong mga pinsala? Ako, paano maipapakita ni Winona ang mga pinsalang dinanas niya? Nasample man siya sa mukha, hamupa na ang pamamaga sa loob ng magdamag, ano ang magagawa niya? Kabanata 276. Wala ka bang nakuhang magandang bagay sa training camp? Natuto ka lang ba kung paano suruan at ibuli ang iyong mga kasamahan dito? Mr. Lich, maaari mo silang parusahan ng naaayon. Kung hindi, ito ay mangyayari muli sa hinaharap. Nang makita ng instructor na nakialam si Cherry sa bagay na iyon, nahirapan siyang magsabi ng anuman, kaya sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa field at bigyan ako ng 10 laps. Kahit gaano pa kabaliw si Winona at ang iba pa, kaya lang nilang tanggapin ang kanilang kapalaran at galit na umalis sa opisina. Sinundan ni Maisie si Cherry palabas ng opisina. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Nakikita niyang pinagtatanggol siya ni Cherry kaya naman nagpasalamat siya kay Cherry. Maisie, hindi na kailangang maging magalang sa akin. Siya nga pala, dumating si Mr. Goldman kahapon ng hapon. Sinabi mo ba sa kanya na hindi mo sinasadya ang pagpasok sa restricted area? Gusto sana ni Cherry na iulat ito sa orihinal, ngunit alam na ni Nolan ang tungkol dito bago niya ito maiulat. Nilingan siya ni Maisie. Hindi ba ikaw ang nagsabi niyan? Nagulat si Cherry at nagwagayway ng kamay. Hindi ako yon. Hindi ko ginawa ito, o hindi bababa sa hindi ako nakakuha ng pagkakataon na gawin ito. Hindi rin ikaw ang nagsabi sa kanya. Umiling si Maisie. Kung hindi sinabi ni Cherry sa kanya ang tungkol dito, sino pa ang magbibigay ng tip kay Nolan? Pati ang dapat kong relasyon kay Francisco ay umabot sa tenga ni Nolan. May sumusubaybay ba sa akin mula sa mga anino? Sa Black Gold Group, sinabi ni Mr. Goldman, ang empleyado ng The Jade Store na ang jade ring na binili mo ay inihatid sa reception noong 12 ng hapon. Si Miss Summers ang nagpunta sa reception para kunin ang produkto para sa iyo kinaumagahan, bahagyang nanlamig ang mga mata ni Nolan bago pa matapos magsalita si Quincy, at ang kanyang mga labi ay idiniin sa isang matigas na linya. Ibig sabihin, nasa kamay na ni Rowena ang jade ring nang tawagan ko siya noong araw na pumunta si Maisie sa training camp. Talagang nagkaroon siya ng lakas ng loob na bisitahin si Z gamit ang singsing na iyon nang walang pahintulot ko. Unti-unting naging malungkot ang mukha ni Nolan. Magkakilala man sila ni Rowena mula pa noong mga bata sila, at kahit na siya ay isang taong pinahahalagahan ng kanyang lolo, hinding-hindi siya nito kukonsintihin. Sabihin mo kay Hans na huwag nang paalisan si Rowena sa training camp. Natigilan si Quincy. Ngunit, nag-utos ang iyong lolo, na hinihiling kay Sis Rowena na pumunta sa kampo ng pagsasanay upang pangasiwaan ang pagtatasa ni Miss Vanderbilt sa loob ng 2 araw. Talaga, nanlamig at nanlalabo ang mga mata ni Nolan habang may bakas ng lamig sa gilid ng labi. Si Maisie, na isang linggo nang nasa training camp, ay pumunta sa opisina para mag-apply ng maaga para sa assessment. Napatingin sa kanya ang instructor na nagtataka. Isang linggo ka lang dito, at gusto mo nang mag-apply para sa assessment. Oo, hindi nag-atubili si Maisie. Kung titingnan ang kanyang matatag na ugali, tila hindi siya nagbibiro tungkol doon. Kaya naman, ibinigay sa kanya ng instructor ang assessment registration form. Dahil gusto mong mag-apply ng maaga para sa pagtatasa, pagkatapos ay basahin ang lahat ng mga patakaran na nakalista sa itaas bago lagdaan ang form na ito. Sinuri ni Maisie ang mga patakaran at ang nilalaman ng pagtatasa, pagkatapos ay kinuha ang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan ng tiyak bago umalis. Si Maisie na kalalabas lang ng gusali ay natakot sa biglang pagsulpot ni Francisco. May naisip siya at seryosong nagtanong, bakit nandito ka na naman? Akala ni Francisco galit pa rin siya. Tungkol sa nangyari noong isang araw at sinabing may naaagrabyado na ekspresyon, munting Diyosa, humingi na ako ng tawad. Sa iyo noong araw na iyon. Hindi ko talaga sinasadya.
Nag-cross arms si Maisie. Mas mabuting huwag kang lumapit sa akin. Nagdulot ba sa iyo ng problema si Winona? Pinutol siya ni Francisco at pagkatapos ay mariing iginiit, hindi ko talaga gusto si Winona. Siya ang nagpupumilit na guluhin ako. May problema ba siya sa iyo? Hahanapin ko siya at kakausapin. Nagtaas siya ng manggas pagkatapos sabihin iyon at aalis na sana. Pinigilan siya ni Maisie. Lalaki ka ng husto, bakit gusto mong makaganti sa isang babae? Hindi ko hinihiling na gawin mo ito dahil sa kanya. Pumunta ako sa kampo ng pagsasanay na ito para lamang sa pagtatasa, at mayroon pa akong 1 linggo bago ako umalis sa lugar na ito. Kaya hindi na natin kailangang mag-interact ng ganito sa isa't isa. Kabanata 277. Umalis. 1 linggo na lang ang natitira. Nagulat si Francisco. Aalis ka agad. Oo, kalahating buwan lang ako dito, at aalis na ako kapag nakuha ko na ang resulta ng assessment sa loob ng 1 linggo, mahinahong sagot ni Maisie. Hindi niya kailanman binalak na makipag-ugnayan sa napakaraming tao sa training camp. Maaari siyang bumalik sa bahay hanggat natapos niya ang gawaing ibinigay. Bahagyang nadismaya si Francisco nang malapit nang umalis ang kanyang munting Diyosa. Ngunit ano ang gagawin? Wala na siyang nagawa kundi panoorin ang pag-alis niya. Mr. Boucher, hindi mo na kailangang sayangin ang iniisip mo sa akin. Si Francisco, na napagmasdan ng isip, ay medyo napahiya, ngunit pagkatapos ay seryoso niyang sinabi, paano mo ito maituturing na basura? I'm doing so willingly. Pagkatapos ay ibibigay ko na lang sa iyo ng diretsyo, ako, may asawa na ako at may 3 anak, kaya hindi mo na kailangang mag-aksaya pa ng oras at lakas sa akin. Natigilan si Francisco, at hinabot siya ng ilang sandali upang bumalik sa kanyang katinoan at mag-react. Nagbibiro ka diba? Ayaw mo man akong tanggapin, hindi mo na kailangan gumawa ng ganyang kwento. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, at hindi ko kailangang magsinungaling sa iyo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at tingnan ito para sa iyong sarili. Dahil sa kapangyarihan at katayuan ng mga Boucher, hindi ka mahihirapang tumingin sa buhay ng iba, di ba? Walang pakialam na sabi ni Maisie. Mariing ibinuka ni Francisco ang kanyang mga labi. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang kanyang munting Diyosa ay may asawa na at may mga anak. Ang kanyang puso ay nasa bingit ng pagkawasak sa milyon-milyong piraso. Itinaas ni Maisie ang kamay at tinapik siya sa balikat. Anak, salamat sa pagpapadala sa akin ng almusal. Ang pabor na ito ay babayaran sa tamang panahon. Tumalikod na si Maisie at umalis pagkasabi nun. Si Francisco ay nanatiling frozen sa lugar at hindi gumanti sa anumang bagay sa paligid niya. Paano ito nangyari? Kamusta na ang aking munting Diyosa? At sino ang fucker na nagawang hingin ng kamay niya? Ang shitsak na iyon ay talagang laging nauuna sa akin ng isang hakbang. Francisco, si Winona, na nagtatago sa anino at narinig ang sinabi ni Maisie kay Francisco, ay matagumpay na lumapit sa kanya at sinabing, narinig mo mismo. Ang babaeng iyon ay may asawa na at may mga anak, ngunit sinubukan pa rin niyang akitin ka. Dapat ay nakikita mo na ngayon ang tunay na kulay ng walang kibo at pamosong babaeng ito, hindi ba? Francisco, kausapin mo ako. Niyugyug ni Winona ang kanyang braso, ngunit iniwas ni Francisco ang kanyang mga kamay at umalis. Nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Sa sobrang galit ni Winona ay nanginig siya mula ulo hanggang paa. Anong klaseng hallucinogen lang ang ibinigay ni Maisie sa kanya? Damn ito, I swear on my name na talagang tuturuan ko siya ng leksyon. Di ba siya susuriin sa loob ng 1 linggo? Pagkatapos ay sisiguraduhin ko na siya ay makikipagsapalaran sa pagtatasa. Makalipas ang 2 araw, hindi ba si Maisie ang bagong dating? Talagang mayroon siyang lakas ng loob na mag-sign up para sa pagtatasa pagkatapos lamang sumali sa amin sa loob ng 1 linggo. Hindi ba siya masyadong matapang? Anong ibig mong sabihin na matapang? Siya ay malinaw na lumalampas sa kanyang lalim. Ang isa ay karaniwang nagre-rehistro para sa pagtatasa ng mga freshman 3 buwan sa pagsali sa amin, at siya ay nakikibahagi sa pagtatasa pagkatapos lamang ng 1 linggo ng pagsasanay. Kung hindi iyon isang taong tumatahak sa landas patungo sa kanyang sariling pagkamatay, ano nga? Ang programa ng training camp ay tatagal ng 3 buwan. Ang mga bagong dating ay maaaring mag-apply para sa pagtatasa pagkatapos ng 3 buwan. Nang pagpasok sa kampo ng pagsasanay, maaari silang maging opisyal na mga miyembro pagkatapos maipasa ang pagtatasa.
Ang nangungunang pamamahala ay pipili ng ilang mga kandidato mula sa mga nangungunang bagong dating at aayusin na sila ay magtungo sa kampo ng pagsasanay sa punong tanggapan ng Staslow, kung saan ang mga kandidato ay sasailalim sa malaimpyerno. Programa para sa pagsasanay. Ang mga kandidato ay maaaring maging isang taong prestihiyoso at may mga kilalang katayuan tulad ng Chief Lawson o ilang ordinaryong bodyguard at hindi kilala sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sinamahan ni Raven si Maisie sa assessment site. Karamihan sa mga miyembro sa site ay mga miyembro na dumating upang lumahok sa pagtatasa, at ang ilan ay dumating upang saksihan ang pagtatasa. Ang pagtatasa ngayon ay isang pisikal na pagsubok, at isa rin itong pagsubok sa arena. Ang mga kalahok sa pagtatasa ay karaniwang mga miyembro na nagsanay ng higit sa isang taon at nakabisado ang pinakapangunahing kasanayan sa pakikipaglaban. Isang linggo pa lang si Maisie dito, at makakalaban niya ang isang veteranong miyembro na may higit sa isang taong karanasan. Hindi ba siya mula sa kanyang sariling liga? Kabanata 278. Sis Maisie, gusto mo ba talagang ma-assess? Mahinang tanong ni Raven sa kanya. Huwag kang mag-alala, may tiwala ako. Tinapik ni Maisie ang balikat niya. Sa sandaling iyon, pumasok ang instructor at ang magkapatid na Lawson sa assessment hall. At, syempre, kasama nila si Rowena. Napatingin si Maisie kay Rowena, at naningkit ang mga mata. Bakit siya nandito? Umupo si Rowena sa kinauupuan ng deputy examiner, bahagyang nagtaas ng kilay, at nagbigay ng isang malabong ngiti nang makipagpalitan ng tingin kay Maisie. Si Miss Summers iyon. Deputy examiner siya ngayon. Miss, napakaganda ng tag-araw. Karamihan sa mga tao sa audience ay pinupuri si Rowena. Maaga siyang sumali sa training camp sa kanyang buhay at kabatch ni Hans at Cherry, kaya hindi mali na tawagin siya bilang senior ng mga bagong dating. Gayunpaman, ang hitsura ni Nolan ay nagpadala ng isang maingay na talakayan sa paligid ng bulwagan sa sandaling iyon. O Diyos ko, hindi ba si Mr. Goldman iyon? Si Mr. Goldman ay talagang dumating sa kampo ng pagsasanay ng personal at masaksihan pa ang pagtatasa. Ang swerte lang natin. Wow, siya ba si Mr. Nolan ng Goldmans? Hindi pinangarap ni Raven na makikita niya sa eksena ang maalamat na si Mr. Goldman. Natigilan si Maisie. Bakit siya nandito? Nakita ni Winona na lahat ng babaeng nakapaligid sa kanya ay nakatingin kay Nolan, at hindi maiwasang mapakunot ang kanyang mga kilay. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi na kailangang isipin ninyo siya. Si Mr. Goldman ay hindi kukuha ng isang mahilig sa inyo, girls. Si Sis Rowena lang ang karapat-dapat kay Mr. Goldman. Sa kaibuturan, tunay na naniniwala si Winona na si Rowena ang pinaka-perpektong tao, at sila ni Mr. Goldman ay isang tagmang ginawa sa langit. Nagulat si Rowena nang makita si Nolan. Nolan, bakit ka nandito? Wala akong tiwala sa iyo. Isang malamig na tono ang lumabas sa bibig ni Nolan, at ito ay sinadya na marinig lamang ni Rowena. Si Hans, na orihinal na taga-suri ng araw, ay nagbigay ng kanyang upuan kay Nolan. Ang kanyang pagkilos ay ikinagulat ng lahat. Si Mr. Goldman pala ang taga-suri. Medyo nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rowena dahil sa sinabi ni Nolan kanina. Dam ito, may napagtanto ba si Nolan? Isang bakas ng lamig ang nagmumula sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi nagtagal, ang pag-aalalang bumabalot sa kanyang loob ay tuluyang nawala dahil hindi siya nakialam sa anumang bagay na may kinalaman kay Maisie. Hindi ako magiging tanga para gawin ang mga bagay na iyon sa aking sarili. Ngayon lang siya umaasa na hindi siya pababayaan ng mga taong inayos ni Winona. Hindi na sumulyap si Maisie sa stage. Hindi niya talaga inaasahan na si Nolan ang magiging examiner. Nang makita ang pagkakasundo nila ni Rowena sa entablado, mariin niyang itinikom ang mapula niyang labi. Mukhang pinili niyang pagkatiwalaan si Rowena pagdating sa affair sa Sing Sing. Mga kalahok sa assessment, uulitin ko ngayon ang rules ng assessment. Ang kabuoang oras para sa bawat pagtatasa ay lilimitahan ng orasa. Kung ang isa sa mga partido ay itutulak palabas ng arena o pinigilan sa isang lawak kung saan hindi sila makagalaw sa loob ng limitadong oras, sila ay aalisin. Kinuha ng instructor ang listahan. Ang dalawang kalahok na unang aakyat sa entablado ay... Saglit na huminto ang instructor nang makita niya ang mga pangalan sa listahan, at sa tense na kapaligiran, binasa niya ng malakas ang mga pangalan, Logan Heinrich, Maisie Vanderbilt. Sa totoo lang, medyo nabigla siya na si Maisie, isang bagong dating, ay nakaayos na makipaglaban kay Logan. Not to mention na siya ang unang umakyat sa stage. Nagulat ang lahat sa hall. 2 taon nang nasa training camp si Logan.
Sa huling pagtatasa, ang kanyang pagganap ay ang pinakamahusay sa lahat ng mga bagong dating. Kailangan niyang makipagkumpetensya sa isang bagong dating. May minamaliit ba sa kanya o sobra-sobra ang pagpapahalaga kay Maisie? Tiningnan ni Nolan ang impormasyon sa mesa, at napataas ang kanyang kilay. Kaninong arrangement ito? Kitang-kita ang pag-agos ng malamig na alon sa mga mata ni Rowena. Hindi ako binaygaw ni Winona. Tumingon si Winona, matagumpay na tumingin kay Maisie, at ngumiti na para bang matagal na niyang alam ang resulta. Nako, napakamalas mo para kalabanan mo si Sislo. Mag-ingat ka, hindi ka maawa ni Sislo. Kabanata 279. Hindi siya pinansin ni Maisie, kinuha ang isang itim na singsing sa kanyang bulsa, isinuot ito sa kanyang hintuturo, tumalikod, at pumasok sa singsing. Sinundan siya ni Logan sa loob ng ring. Siya ay isang babae na maikli ang buhok at payat at fit. Nakatingin din siya kay Maisie ng masama. Hinihiling nila sa akin na labanan ang isang maselang babae. Natatakot ako na hindi niya makayanan ang isang suntok mula sa akin. Gayunpaman, tiyak na matatalo siya. Habang ang buhangin ay nagsimulang damaloy sa orasan, nais lamang ni Logan na tapusin ang laban sa lalong madaling panahon at tila hindi nag-abala sa pag-aaksaya ng oras sa isang bagong dating. Tumakbo siya patungo kay Maisie, sa pag-aakalang masusupol niya ito sa isang galaw lamang. Nakakagulat na tumalikod kaagad si Maisie para makaiwas sa kanyang atake, mabilis na hinawakan ang kanyang palso, at hinayla siya pasulong. Si Logan, na minamaliit ang kanyang kalaban, ay nawala ng balanse sa loob ng isang segundo, habang sinamantala ni Maisie ang pagkakataon na itumba siya sa lupa. Natigilan ang lahat sa audience. Maaari talagang lumaban ang bagong dating na ito. Si Logan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ipinasok ang kanyang mga binti sa pagitan ng mga mazes, at dinala siya kasama ang kanyang sarili. Ngunit nang siya ay mabilis na tumalikod at sinubukang sugpuin siya, agad na kumawala si Maisie sa kanyang pagpigil. Ang mga tao sa madla ay napuno ng pangamba at lahat ay nagtataka. Habang nasa entablado, hindi maiwasang maging malamig ang tingin ni Nolan. Masasaktan siya kung magpapatuloy ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may natuklasan siya, at bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang tusong munting Zorro na ito ay nagsisikap na bumili ng oras para sa kanyang sarili. Dahil alam niyang hindi siya makakapareha sa kalaban kung sisingilan niya ng direkta, sinusubukan niyang ipagpaliban ang laban upang maubos ang kanyang kalaban. Tibay, siya ay medyo matalino. Siyempre, nagulat din siya for good. Napakagatlabi si Rowena. Hindi niya akalain na makakalaban ang mukhang mahinang dalagang ito. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang tanggapin ang hamon ni Lolo na sumali sa kampo ng pagsasanay at sumailalim sa isang pagtatasa. Hey, minamaliit ko siya. Gayunpaman, naliligaw pa rin siya. Ang orasa ay damaloy ng maayos at mabilis. Sa kasalukuyan, si Logan ay ganap na pinaghirapan ni Maisie. Sumugod siya, binuhat si Maisie sa hangin sa pamamagitan ng kanyang pandiya, at pagkatapos ay inihagis siya sa lupa. Nang mahulog si Maisie sa arena, 1 pulgada na lang ang layo niya sa diskwalifikasyon. Walang nakapansin na ang isang sulok ng papel na nasa kamay ni Nolan ay matagal nang namasa nang wala sa hugis. Sis Maisie, mag-ingat ka. Biglang sigaw ni Raven. Nakatulong ito kay Maisie na mabawi ang kanyang katinoan. Nang makita niyang sumusugod si Logan, tumalikod siya o umiwas. Ngunit nang sinusubukan niyang bumangon ay napahawak siya sa braso niya. Mabilis na hinawakan ni Logan ang kanyang balikat gamit ang isang backhand at na-dislocate ang kanyang balikat sa bawat himaymay niya. Pagiging, ang biglaang, matinding pananakit ng kasukasuan ng balikat ay nagbigay kay Maisie ng parang nakamamatay na pamumutla. Gumisi si Logan na para bang puputulan ng braso. Ngunit sa mismong pagkakataong iyon, sinalakay siya ng kamay ni Maisie na may suot na singsing. At sa sandaling iwasan ni Logan ang kanyang pag-atake, ang matulis na singsing ay kumamo sa kanyang baba. Sa loob lang ng 1 segundo, inayos ni Maisie ang kanyang posture, pinalo si Logan gamit ang isang sideways tackle para mapaupo siya sa lupa, at sabay silang nahulog sa linya. Isang tumayo ang instructor at sumipol. Hindi makapaniwala ang mga tao sa ilalim ng entablado sa eksenang naganap sa entablado. Talagang, nahulog si Logan sa bagong dating. Hindi inaasahan ni Winona na papahirapan ng ganito si Maisie si Logan. Gayunpaman, kung pareho silang nahulog mula sa ring ng sabay, dapat silang dalawa ang natalo. Napatingin si Rowena sa instructor. Pareho silang lumabas sa linya, kaya hindi dapat bilangin ang laban na ito, di ba?
Magsasalita pa sana ang instructor, ngunit tumunog ang walang pakialam na tono ni Nolan. Bakit hindi? Dahan-dahan siyang tumayo at sinabing, ang panuntunan ng pagtatasa ay nagsasaad na ang eliminasyon ay magaganap kapag ang isang partido lamang ang bumagsak sa ring, ngunit walang tuntunin na nagsasaad na ang resulta ng isang laban ay hindi mabibilang kapag ang parehong partido ay bumagsak ng singsing sa parehong oras. Tumanggaw si Hans, tama si Mr. Goldman. Sa pangkalahatan, sa kasong ito, ang taong unang humipos sa linya ay aalisin. At ang taong unang pumutok sa linya. Ngayon lang nakita ng lahat na nang ibagsak ni Maisie si Logan, nadurog ang huli sa ilalim niya. Kaya, si Logan ang unang nakahawak sa linya. Sa sandaling iyon, pumasok si Logan sa ring at tumayo. Hindi ko tatanggapin itong resulta. Nagdala siya ng matalas na sandata sa pakikipaglaban sa kanya at sinaktan ako. Hindi mo ako maaaring ituring na isang talunan. Kabanata 280. Ang protesta ni Logan ay ikinabigla ng lahat sa audience. Talagang may dala siyang matalas na sandata. Iyon ay itinuturing na pagdaraya. Tama, iniisip ko lang kung paano siya manalo laban kay Sislo. Sigaw ni Winona sa instructor, nananakit at nanloko si Maisie. Hindi dapat ito ang dapat tiisin ni Sislo. Ito ay malinaw na hindi patas. Oo, nagawa ni Winona na pukawin ang mga tao sa paligid niya. Kahit hindi alam ng ilan sa kanila ang nangyari, naisip pa rin nila na nanloloko si Maisie. Napakalungkot ng mukha ni Nolan na kahit ang instructor na nakatayo sa tabi niya ay napansin ito. Nang iaanunsyo na sana niya ang resulta ng laban, dinanas ni Maisie ang lahat ng sakit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nagtanong, malinaw bang sinasabi ng alinman sa mga tuntunin ng pagtatasa na hindi masasaktan ng isang tao ang kanilang kalaban? Natigilan ang instructor at sumagot, hindi sinabi sa mga tuntunin ng pagtatasa. Kung wala sa mga tuntunin ang nagsasabi nito, bakit ako ang may kasalanan kapag nasaktan ko siya, at hindi niya kasalanan kapag nasaktan niya ako? Parang namutla ang mukha ni Maisie. Ang kanyang buong braso ay nakakaramdam pa rin ng sobrang manhid hanggang sa sandaling ito, at hindi niya ito may galaw. Pero ginamo mo ako ng singsing sa kamay mo. Parang hindi pa rin kumbinsido si Logan. Gumisi si Maisie at tumingin sa kanya. Kaya bawal akong lumaban kapag na-dislocate mo na ang buong braso ko. Dahil assessment ito, palaging may masasaktan. Kung kaya kung tiisin itong masakit na sakit, ano ang ginagawa mo dyan? Nagrereklamo tungkol sa isang maliit na pinsala sa laman. Parang natatakpan ng manipis na yelo ang mga mata ni Nolan. Naramdaman ni Rowena ang nakamamatay na aura na ipinalalabas niya at natural na wala ng lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Hindi ko dapat ipaalam kay Nolan na may kinalaman ako dito. Pero sir, she is obvious. May gustong sabihin si Winona, pero pinutol siya ni Cherry ng malakas, kung matatalo ka, matatalo ka. Parehong nasaktan ang magkabilang panig at ngayon ay pantay na. Hindi ba't maliit na gasgas lang ang dulot ng singsing? Ang singsing ay hindi kailanman itinuturing na sandata. Ano ang iniisip mo na balang araw ay magiging isa ka sa nangungunang pamamahala sa ganoong pangangatawan at pag-iisip mo? Nabulunan si Winona sa tugon ni Cherry, at hindi na siya nakapagsalita pa. Nakatitig lang siya sa kawalan na galit na galit. Walang ibang masabi si Logan. Kung tutuusin, siya talaga ang unang nanakit sa kanyang kalaban. Kaya lang hindi niya inaasahan na matatalo siya sa ganoong paraan, kaya ang sarili niya lang ang masisisi niya sa pagmamaliit sa kalaban. Sinaman niya ng tingin si Winona nang bumaba ito sa arena. Kung hindi sinabi sa akin ni Winona na ang bagong dating ay isang piraso ng cake na haharapin, hindi ako makakaranas ng isang nakakahiyang pagkatalo. Kinaladkad siya ni Winona pabalik, may gustong ipaliwanag sa kanya, ngunit itinaboy siya ni Logan. Nakita ni Maisie ang eksenang ito sa pagitan ni Winona at Logan, at alam niya kung bakit siya inayos na labanan si Logan. Sis Maisie, okay na ba ang braso mo? Ay nalalayan siya ni Raven habang dahan-dahan siyang bumaba ng stage. Kumunat ang noo ni Maisie, at ang mapatla niyang mukha ay nagbigay ng ngiti. Ayos lang ako. Pagamat may napansin siyang nakakapasong tingin na nagmumula sa itaas ng entablado, hindi kailanman tumingin si Maisie sa direksyon na iyon. Hiniling lang niya kay Raven na dalhin siya sa infirmary. Inilipat ng doktor ang balikat ni Maisie para sa kanya habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinitiis ang sakit sa buong proseso. Halos maramdaman ni Raven na nakatingin sa gilid ang sakit sa kanyang balikat. Talagang walang awa si Logan. Matapos mailipat ang dislocated joint, umalis ang doktor sa infirmary pagkatapos ng ilang salita ng payo. Saka lang siya nilapitan ni Raven. Sis Maisie,
Masyadong unfair para sa iyo ang assessment match na ito. Talagang pinaresahan ka nila ni Logan. Majing ang mga miyembro na nanatili at nag-practice dito sa loob ng kalahating taon ay hindi nang ahas na labanan si Logan sa ring. Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Maisie. Ayos lang. Anyway, tapos na. Kahit kanino ako kapareha, hindi ako dapat matalo sa anumang paraan. Sa pagkakataong ito, nakangiting sumulpat si Cherry sa labas ng infirmary. Tungkol dyan, gusto kang makita ni Mr. Goldman.